Let's go to the Word of God, Luke chapter 18, beginning verse 15 hanggang po sa verse 17. Luke chapter 18, 15 hanggang po sa verse 17. Ganito po ang sinasabi ng New King James Version Bible. Then they also brought infants to him that he might touch them. But when the disciples saw it, they rebuked them. Verse 16. But Jesus called them to him and said, Let the little children come to me, and do not forbid them, for such is the kingdom of God. Verse 17. Assuredly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God as a little children will by no means enter it. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang buhay na salita. Tayo po'y manalangin, Lord, may you bless your word today, and may you bless even our ears, O Lord, our hearts. Open our understanding so that we may receive your word, and that, Lord, we believe your word will bring forth nourishment not only to our physical bodies, but even our soul and spirit, Lord. You will fill us with your rhema. Lord, I pray that your word today, Lord, ay magdadala nga po, Panginoon, ng iba yung kalakasan sa lahat ng mga tatanggap. Pagharian mo kami, Panginoon, sa aming kalagitnaan, maging na mga taong sumusubaybay sa gawain po nito. May you bless them all. Open the floodgates of heaven and begin, O Lord God, to pour the blessing and the favor na kailangan ng iyong mga anak, because we believe that as we listen and as we receive, O Lord God, your word today, Panginoon, marami kang idadagdag sa amin. Salamat po, and we receive them all. Now, O God, we entrust to you ang amin pong pag-aaral, ang aming buhay, ang buong gawain po na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Part po ng atin pong pure and simple na study, binigyan ko po ng title, ang topic po nito, Be Childlike in Faith. Ang mga disciples, nung panahon na ang Panginoon ay nasa lupa pa lang during His earthly ministry, karugtong po ng ilang mga parables na itinuturo ng atin pong Panginoon noong unang panahon, may mga tao, may mga babae na nagdala ng kanila pong mga anak doon po sa fellowship kung saan nandun po ang Panginoon na nagtuturo. So they brought infants to Him. And the very purpose of the parents is that for Jesus to touch them and bless these little children. Pero nung nakita po ng mga disciples ni Jesus, yun pong mga batang dinadala sa Kanya, nirebuke yun pong mga parents. Nirebuke po yung mga bata. Labas niyo yung mga bata. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lang ang reaction ng mga disciples nung nakita po nila na ang mga bata ay papalapit sa Panginoon. Siguro marahil ay may mga nag-iiyak, may mga makukulit. Pero nung nakita ng Panginoon yung ginawa ng mga disciples po, hindi po ay kinatuwa ng Panginoon. But Jesus, sabi po ng verse 15, yun po mga disciples, nirebuke yung mga parents and even the children na lumapit sa Panginoon. But Jesus called them to Him and said, Let the little children come to me. Tinanggap ng Panginoon ang mga bata, pinalapit sa Kanya. At sinabihan po ang mga disciples niya, Do not forbid the children of coming to me. Huwag niyong pigilan ang mga bata na lumapit sa akin, sapagkat ang kaharian ng Panginoon ay para sa kanila. Samantalang, marami pong mga Pharisees na nanonood, nakikinig sa Kanya ng panahon. Malala niyo po si chapter 18, verse 9 to 14. The Pharisees were there. Yung mga tax collectors ay nandun. Yung mga persecutors po ni Jesus ay nakikinig. Yung mga taong excited na maparusahan ng Panginoon ay nandun. Nakatingin at nakita po yung buong pangyayari. Tapos bigla-biglang may mga batang pumasok
kasama ng mga magulang, but the disciples rebuked them. Ito po yung pangyayari dito po sa chapter 18. Jesus is very busy preaching the word, explaining to them about the kingdom of God. At ang kanya pong mga pinapaliwanagan nung panahon na yan, ay yun pong mga taong mukhang alam naman nila yung totoo pero ayaw nila ng totoo. The Pharisees knows the truth. The Pharisees knows the words of God. Sabi nga po ng ilan, ito po mga Pharisees na ito, they are more than qualified to receive the kingdom of God. Mga professionals, mga kagalang-galang. May kausap pa rin po ba ako? Yung po bang mga Pharisees na mukhang hindi mo sila mapangiti at hindi mo mapatawa sapagkat mga seryoso po sila. Okay. Mga ginagalang, lahat ng kanila pong mga gawa ay talagang numbered and they are very careful sa lahat ng kanilang mga ginagawa sapagkat ganito po yung discipline na tinanggap po nila bago po sila naging Pharisees. And they are all expecting that the kingdom of God belongs to them. Amen? Malaki ang paniwala at pag-asa nila sa isip nila, sa puso nila, na sila yung maliligtas. Bakit? Well-versed in the word, in the law. Okay? They have discipline. So lahat yata ng qualities para po maging katanggap-tanggap sa kingdom ng Panginoon ay nasa kanila. Dahil sila po ay overqualified, alam nila na wala na pong po pwedeng ibabato sa kanila. Are you with me? Kaya nga nung nag-pray po yung Pharisee, I fast twice a week. I give my tithe. I know the law. Hindi ko katulad yung tax collector na ito. Nandun naman po yung mga tax collector, di ba? Ang mga tax collector na kinaiinisan ng community, nandun din. Lahat din po sila expecting that they receive the kingdom of God. Meron pong mga disciples na kasama si Jesus. Ito po yung mga nagpapasok ng panibagong turo, Reformation. And they also believe that they are qualified in entering the kingdom of God because kasama po nila ang Panginoon. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, kasama nila si Jesus. Kasama nila yung Messiah. So ibig sabihin, malakas sila. Nasa kanila po yung bagong balita. Pero nung pumasok po yung mga bata, mukhang may nagbago. Sabi po ni Jesus, do not forbid the children to come to me. Because the kingdom of God belongs to them. Kung tayo po yung Pharisees, kung tayo po yung tax collector, kung tayo po yung mga disciples na nagmamagaling, tayo yung nagpalabas sa mga nanay na may bit-bit na bata, how do you feel? Parang sinasabi ni Jesus, lahat kayo, you're not qualified. The only qualified are the children. Okay? So ngayong umaga, dito po natin pagugulungin ng ating pong pag-aaral. Napakahalaga po na maunawaan natin ang sinasabi ng Panginoon. Nakatulad po ng mga bata, tumulad tayo sa mga bata kung nais po natin na tayo matanggap po natin ang kingdom of heaven. Can I hear amen? But to be childlike is different from being a childish. Anong ibig sabihin, Panginoon? Pastor, magiging isip bata tayo para qualified tayo sa langit? Ang sinasabi po ng Panginoon dito is to be childlike, not to become a childish to receive the kingdom of God. Yun pong mga disciples ni Jesus nung dumating yung mga bata, bit-bit ng kanila pong mga mananay, yun pong mga bata, and they're all excited of bringing their children to Jesus.
Alam niyo po ang feeling ng mga disciples nung panahon? They rebuked them. Pinalayas po sila. Ayaw palapitin sa Panginoon. Yun pong mga bata. Tinatanong ko, bakit kaya gano'n na naging attitude ng mga disciples ni Jesus? Hindi ba nila alam na ang Panginoon ay gusto niyang lumapit ang mga bata sa kanila? And I was asking, the Lord, why? Bakit kaya naging ganon ang kanilang attitude? Mga single ba itong mga disciples ni Jesus kaya walang hilig sa bata? O hindi sila pang children ministry? Sila ba ay parang pang distribution of food na lang kaya? And that they don't have the heart for the children? Tinanong ko po kung bakit. At pumasok din po sa isipan ko na mukhang Pilipino itong mga disciples na ito. Diba, yung mga Pilipino, pag may bisita tayo, may papasok na bata, yung mga anak natin, ay, dun ka muna sa kusina. Bawal dito, pang matatanda lang ito. Diba? Diba, ganyan ho tayo. Malayo pa lang yung anak natin, nakatingin na tayo ng napaka-sharp na tingin. Nasasabihin, huwag kang dadaan dito. So, naisipan ko rin, ako baka mga Pilipino ito, karkaro no Ilocano dadagitoy siguro. They rebuke the children. Kasama po yung mga magulang na hindi nila kinonsider. Kayo nga, how do you feel? Di ba? Tuwan-tuwa ka, dadali mo yung anak mo sa Panginoon. Tapos, sasabihin po ng mga disciples, huwag kayong lalapit. Kung ikaw po yung magulang, para hindi ka na uulit, di ba? Lalo na kung matampuhing magulang ka. Bagyo latan ni Apo yung wayo laengin. Di ba? So, can you imagine po yung, nandun na nga yung tax collector, nandun po yung mga Pharisee, nagkakaroon ho ng, girian. Diba? Tapos itong mga disciples naman na ito, alam nila sana yung totoo, di ba? Sila yung gumigit na. Nung pumasok yung mga bata, ay bibang pinalis. Tayo po ba? Ano po ba attitude natin sa mga bata? Mamaya pag-aralan ho natin mabuti. But the disciples think that children are too insignificant to be allowed to interrupt the work of our Lord Jesus. Marahil yun lang naman ang purpose ng mga disciples. Nakaka-istorbo sila. Okay? That children are insignificant. Urayin tayo nga dumakkel da, tapno maawatan da, dagiti sa ni Apo Diyos. Di ba? Kasi ang usapan naman dito hindi naman maintindihan ng mga bata. Pero nakalimutan ho yata nila na hindi lamang pagtuturo ang ginagawa ng Panginoon. May mga hinahawakan siyang tao, buhay, na po pwedeng tumanggap ng pagbabago, tumanggap ng pagpapala once na nahawakan ng Panginoon. But these disciples, ang kanila pong thinking, yung mga bata na dadalhin sa Panginoon, hindi po napapanahon. Insignificant. But remember, nung panahon po na ito, yung occasion po nito, God is teaching about on how to receive the kingdom of God. Pagkatapos biglang papasok yung mga nanay, may dalang mga bata. Pero paano po ba nag-respond ang Panginoon sa mga disciples nung nirebuke nila ang mga bata na lumapit sa Panginoon? Do not forbid the children of coming to me, for the kingdom of God belongs to them. Gulat siguro yung mga disciples, What? Ang kingdom ng Panginoon para sa mga batang ito? And God gave an answer sa mga disciples, sa mga listeners niya nung araw about the children coming to Him, that no one is too insignificant
for the loving attention of Jesus. Kahit sino, nalalapit sa Panginoon, bata, matanda, anuman o sino ka man, wala pong insignificant na tao. Lahat ay importante, lahat ay nais pagpalain ng Panginoon. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, lahat gustong pagpalain ng Diyos. Kahit nga yung magnanakaw, pinagpala niya di po ba? Yung magnanakaw, yung kriminal, binless niya. Ngayon, tinan mo nga yung katabi mo, ikaw pa kaya? Tayo pa kaya? Yung kapitbahay kaya natin? Di ba? Pati yung mga bata, nais pagpalain ng Panginoon. Ngayon, ang Panginoon dinugtungan yung kanya pong sinasabi. Let the little children come to me and do not forbid them, for of such is the kingdom of God. In verse 17, ang kanya pong sinabi, assuredly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God as a little child will by no means enter it. Habang lahat, yun pong mga tax collector, mga professional kung paano manggulang, yung mga Pharisees na very professional sa law, they are more than qualified. The disciples na nakatanggap first hand ng favor and grace ng Panginoon, more than qualified than the Pharisees, kung tutuusin. Pero nag-introduce ang Panginoon ng bagong paraan kung paano daw tanggapin ang kingdom ng Panginoon. Paano? Sabi niya, I say to you, whoever does not receive the kingdom of God as a little child will by no means enter it. Sabi ko, bakit ba kinakailangang maging tulad ng mga bata? Ano ba ang meron sa mga bata? Ano ba ang meron sa mga bata na kinakailangan pang sinasabi ng Panginoon, gumaya kayo sa mga bata kung nais ninyong tanggapin ang kingdom ng langit? Alam niyo po yung mga bata po kasi, they are very pure and blameless. Amen? Siguro meron pong nag-iisip, Pastor, depende sa mga bata. Kasi meron yung hindi pa nga nag-birthday, hindi na pure pag-iisip, di ba? Pero yun pong sinasabi po ng Bible kasi dito sa Luke chapter 18, especially of verse 15. Sa verse 15 po kasi sinasabi niya dyan, mga infants. Amen? Hindi po mga toddlers. Pag sinabing infant ay karga-karga pa lamang sila. Alam niyo yung mga babies, wala pang alam. Pag kiniliti mo, ngingiti. Pag sinabi mo, ay, pibon commit, aglibi-libi daytan, di ba? Agsangitin. Tapos, yung mga infant po kasi, kahit kanino mo ibigay, gusto po nila, di ba? Sinasabi po ng chapter 18 is, mga infants ito. Pagkatapos, sinasabi ng Panginoon, the kingdom of God belongs to them. Pero magkaiba po doon sa Mark chapter 10 po kasi, yung bata na tinawag doon ay naglalakad na. Okay. Pero magkakapareho po ito. Sa chapter 18 ng Luke ay infant. Sa Mark chapter 10 at sa book of Matthew, ang kanya pong ginamit ay mga batang, mga paslit na naglalakad na. Pero siguro, nung panahon, ang mga bata ay mga mababait pa. Amen. Katulad ng panahon natin, di ba mababait tayo nung araw? Bakit parang ayaw niyong umamin? Di ba? Di ba? Tayo nung araw, di ba, tingin pa lang ng mga magulang natin, nalulusaw na tayo eh.
Mga bata ngayon, pag tinitigan mo, tititigan ka din. Sasabihin pa sa'yo, bakit ka nakatingin? Galit ka na naman. Ano ba? Pero tayo nung araw, di ba? Pag nasa table po tayo at kumakain tayo, may bisita po tayo, at medyo nasobrahan yung kuha natin ng kanin o kaya ng ulam, meron pong paang gumagapang sa ilalim ng lamesa. Ammo tayo de giant, alam na this. Alam na po natin yon, di ba? Pag ang mga nanay at tatay po natin noong araw, hindi po sila nang gigising na, oy, gumising na kayo, tanghali na. Hindi ho ganon. Ang mga magulang ng araw, kapag sila po ay merong gustong ipahiwatig, meron pong sumisipol, alam mo na yon. Dahil kapag hindi ka dumating, meron pong palo na dadapo sa likod mo. Di ba? Yung nakatatlong sipol, sigurado, meron pong mananalangin, luluhod sa tansan na nakatihaya. Pero mga bata ngayon, iba po kasi. Ngayon mga kapatid, please, wag ho nating i-interpret itong topic na ito sa mga bata sa panahon natin. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, ang mga batang ito ay nung panahon ni Jesus. Amen? Can I hear amen? Nagkakasundo po ba tayo? Kasi nung panahon natin, mababait pa tayo. 2,000 years ago ito. Di mas sobrang bait ng mga bata. Hindi po mga bata ngayon itong pinag-uusapan natin. Okay? Baka mamaya sabihin na, ay, depende ti ubing tatapad tiyong. Isong nga ron nga ibagbagakon kagabsat, dahitoy nga ubing, edi panawen ni Jesus, hanga panawen tata. Nagkaunawaan po ba tayo? Okay. Pwede na po ba nating ituloy? Kaya sinabi ng Panginoon, tumulad kayo sa mga batang ito. Nung panahon niya. Hindi ko po sinasabing, tumulad kayo sa mga bata ngayon. Maliwanag naman po siguro yan. Okay. O isali natin, yung mga panahon natin, yung mga naipanganak noong 60s, 70s, di ba? Mababait tayo noon eh. Di lalo. Lalo nung mga ipinanganak noong 40s, wala na sila. Okay. So we need to be childlike. Sabi po ng Bible, tumulad kayo sa mga bata sapagkat ang kingdom ng Panginoon ay para sa kanila. Napakaliwanag na sinabi ng Panginoon. Bakit? Sapagkat po ang mga bata, they are simple and they are pure. Simple lang ang kaligayahan ng mga bata, hindi po ba? Nung makita tayo ti ubing, agkuti-kuti. Tapos panay ang subo ng kanyang kamay, ay mabisinin. Ganun lang ho kasimple, di po ba? Amen. Pag makita po natin yung mga bata, hindi po makatulog. Di ba? Agkuti-kuti na, ay nabasa ti ubet na. Ganun lang po sila kasimple. Okay. Yan ho yung mga bata. Na kung ano ang meron, yun ho yung tatanggapin nila. Pag pinanganga mo, kahit yung pong antibiotic ay kaya po nilang inumin. Kasi mga bata sila eh. Diba? Gawin mo ngayon yan sa mga batang medyo nag-iisip na. Sasabihin nila, may flavor ba yan? Diba? Kaya po sabi ng Panginoon, gumaya tayo sa mga bata. In their purity ay matuto po tayo sa kanila. Ang mga bata na sinasabing, mga blameless. Amen? Blameless. Wala kang pwedeng isisisi sa kanila. Sapagkat alam natin, very pure ang mga bata, wala silang alam. At alam ho ninyo mga kapatid, ito po yung sinasabi ng Panginoon, gumaya kayo sa mga bata. Sapagkat ang mga bata, sila po ay meron pong kakaibang ugali na kung sino ang magulang po nila, kahit pa sino ang mga magulang po nila, nagtitiwala at nagtitiwala sila sa mga tatay nila, sa mga nanay nila, nang walang pagtatanong, they are very submissive to them. Very pure ang kanila pong pakikipagrelasyon
sa kanila pong mga magulang. Amen. Kahit amoy pawis tayo, di ba? Yung mga galing sa bukid, pag nagpadede, di naman sasabihin ng baby, oh. Dahil alam nilang kailangan nila, alam nila nanay nila yon, magdedede po sila. Ang mga bata, alam niyo mga kapatid, tatanggap at tatanggap po sila sa kahit na anong bagay na ibibigay ng kanila pong mga magulang. So there are few things na gusto ko pong sabihin o nais ko pong iwanan sa buhay, sa puso ng bawat isa sa atin ngayong umaga. To be childlike in faith. Kaya nga po sinabi ng Panginoon, gumaya tayo sa mga batang ito. Okay? Ang mga bata, mga paslit, pero alam nyo, ang pagdating sa pagtitiwala sa kanila pong mga magulang ay gano'n na lamang. And so we need to pursue childlikeness in our interpersonal dealings. In our relationship sa Panginoon. Hayaan ho natin na tayo'y tulad ng mga bata. Sapagat yan ang nais ng Panginoon sa atin. Ang tayo ay matulad sa mga bata pagdating sa pakikipagrelasyon sa Kanya o maging sa pakikipagrelasyon po natin sa kapwa po natin. Ang mga bata hindi po marunong magtanim ng sama ng loob. Di ba? Tingnan yung mga bata pag nag-aaway. Away ngayon, mamaya bati, di ba? Pero yung pagka tumanda na, away ngayon, bukas papatayin ka, tumba ka. Di ba? Pero yung mga bata, they are very pure. Malala ko po si Ash tsaka si Nem. Pag sila po nag-aaway, nagsisigawan sila. Di ba? Pati mga laruan nila, kakalat. Tapos mamaya, magkatabi na naman silang manood. Sabi ko, ang cute naman nila. Pero gawin mo po ngayon. Kahit nga mag-asawa, pag mag-away po ngayon, minsan, ang dulo po nun ay babalik siya sa nanay niya. Tapos, sa susunod na araw, magkasama ulit. Kasama na magulang. But you know, brothers and sisters, tumulad po tayo sa mga bata. Alam niyo, ang mga bata po kasi ay meron po silang kakaibang attitude. Ang mga bata, kailanman hindi sila mag-iisip na maging independent sila. Pero pag nagkaisip na yan, ang kanyang laging iisipin, kailan ba ako magiging malaya? So tinanong ko, Panginoon, Lord, kailan ba po pwedeng maging bata ang tao? Ilang taon na po pwede maging bata ang tao? Tinan niyo itong mabuti. Yun po mga babies, kapag isinayaw na po natin sila, di po ba natutulog sila? Pag sila po yung medyo lumaki na, pag sinabi mo, anak, naligo ka na, tulog ka na. Pinadede mo yan, tutulog na yan. Diba? Pero pagdating nung panahon na medyo umapak na po sila ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, ang hirap mo na pong patulugin ng tanghali yan. Hello, may kausap rin po ba ako? Dahil ang gusto nila, gawin kung ano yung gusto nila. Kapag ang bata ay nag-umpisa ng mag-isip independently o mangarap ng freedom, ang batang ito ay hindi na bata. Ang bata na sinasabi po dito sa text po nito ay yun pong mga paslit pa lang, na talagang hindi po sila pwedeng mabuhay nang wala ang kanilang mga magulang. Laging dependent sa mga magulang. Pero sa mga panahon kasi natin ngayon, alam niyo, may mga bata at the age of 1 or 2, mahirap mo na silang kausapin. Hindi po ito yung mga batang sinasabi po ng Bible. Pero ang mga bata na sinasabi po niya dito,
that we need to pursue the childlikeness na katulad po nila, yun pong mga batang totally dependent pa rin sa Panginoon. Kaya nga po sinabi ko sa number 2, children that is simple. Simple lang ang kanilang pong buhay, simple ang kanilang isip, simple ang kanilang kaligayahan. They trust and they have that total dependence sa kanila pong mga magulang. Sabi nga po natin, total dependence. Okay. Ang kanila pong buong pagtitiwala, ang kanila pong mga mata, ang kanila pong buong pagkatao ay nakatingin, nakatuon sa kanila pong mga magulang. They have that close contact and relationship with their parents. Kaya po sinasabi ni Jesus, tumulad kayo sa mga bata. Alam niyo kung bakit? Yung mga Pharisees na nasa kanyang harapan noong araw, dahil sa masyado ng malalim ang kanilang natutunan sa law, they already have that thought in their life, in their minds, na dahil sa natutunan nila sa law, hindi nila kailangan ang Messiah. Kaya nga makita ko natin, dumating na po si Jesus pero ayaw nilang paniwalaan. Dahil they're no longer dependent on God, but they're already dependent on what they have learned in the world. And for us to receive God's kingdom, kaya nga po sinabi ng Panginoon na tayo ay tumulad sa mga bata, sapagkat ang mga bata pagdating sa trust and dependence sa kanila pong mga magulang, kakaiba. Can I hear amen? Ang mga bata, kapag sila po ay pinagpili mo sa isang tatay niya, halimbawa yung mahirap, at meron pong tito na mayaman, papipiliin mo, kanino ka gustong sumama? Kahit yung tatay, ang tanging kayamanan niya kalabaw, at yung tito, nakakotse at magara ang tahanan, mas pipiliin nung bata ang sumama sa tatay niya. Yun po yung batang pure. Pero yung sa mga bata, siguro napatayon mo sa gitna, yung tatay mahirap, yung uncle mayaman. Tapos meron, sabi nung uncle, bibigyan kita ng laptop. Pag pinili nung bata, yung tito niya, hindi na po bata yan. Okay? Magulang na yan. Alam niyo yung magulang? Hindi parent, yung magulang. Kayang ibenta ang kanyang tatay dahil lamang sa kayamanan. Pero yung mga tunay na mga bata na sinasabi po ni Jesus, their trust and their dependence ay nasa magulang pa rin. Can I hear amen? Can I hear amen? Ito po yung sinasabi ng Panginoon. The kingdom of God belongs to the children who knows to trust and really dependent on God. Na kahit ano paman ang narating nila sa buhay, it's not about what they have learned from the world that matters, but their trust to God, their dependence on God and in His Word. Ganun po ka-rooted ang mga taong ito, the kingdom of God belongs to them. Alala ko po, meron pong old story nung araw. Mayroon pong mga bata na nahulog sa balon. At hinahanap po yung bata. Ilang panahon na hindi po nakita yung bata. Yun pala ay nahulog siya sa balon.
Noon pong yung kalaro niya, nakita niyo yung bata sa loob ng balon. Tumakbo sa mga kapitbahay at sinabing, may bata sa loob ng balon, malalim. So, sumaklolo po yung mga magkakapitbahay. Kumuha sila ng lubid, pagkatapos inihulog yung lubid. Sabi po ng mga kapitbahay, itali mo yung katawan mo sa lubid at ihilahin ka namin. Alam mo, sumagot yung bata na nasa ilalim ng balon. Sabi niya, ayaw ko. Pwede bang tawagin ninyo yung tatay ko? Dumating po yung tatay niya, payat na payat, parang hindi makahila ng lubid. Pero alam niyo, yung tatay, ginawa niya yung request ng bata. Siya po ay inihaong mag-isa ng tatay. Sa madalit sabi, yung bata po nakaahon, tinanong, sabi po ng mga kapitbahay, bakit ang tatay mo pa ang payat-payat? Samantalang kami, makikisig kami. Alam niyo, sabi ng bata, kasi yung tatay ko, alam ko, kahit payat yan, hindi niya ako isusuko. Siguro sabi ng bata, minsan na akong nahulog, ayaw ko nang maulit muli. But you know, the child na very dependent, nandun yung tiwala niya sa tatay niya na kahit ano mangyari, magkasugat-sugat man ang kanyang kamay, gagawin niya ang lahat para sa tatay niya. Pero ang ibang tao, hindi ho ganon. Kapag sila nasaktan, madali ka nilang isusuko. Madali ka nilang pagsasawaan. Pero ang isang bata, alam niya kung sino yung taong nagmamalasakit sa kanya. Trust and dependence of a child. Alam niyo, lalong-lalo na sa atin ng mga magulang sa mga panahon po na ito, minsan ito po yung hindi natin naiintindihan sa mga bata. Dahil sa dami ng ating pong mga trabaho at ginagawa, madalas, we are so excited of teaching our children to be independent. Dahil gusto po nating makawala sa responsibilidad at meron po tayong isip na ganito, kung hindi ka matututo ngayon, kailan ka matututo? So we're doing our best na sa murang edad nila ay maging independent na sila. Pero alam niyo sa isang banda, meron pong itinuturo ang Panginoon. Ang pagtuturo ng independence ay tama. Pero, yung pagtuturo po natin ng pagiging independent na mga bata po natin, tingnan po nating nahubog sila sa tama. Dahil minsan tayo din mismo ang nagtutulak para ang mga batang ito ay humiwalay sa atin at gawin nila kung ano yung gusto nila. Na kapag sila nagawa na nila yung gusto nila, hindi na sila kailanman babalik sa atin. At alam na ninyo, problema ang dala po nito, hindi lamang sa lipunan, kundi higit sa lahat sa pamilya. So children are pure. Na sinasabi ng Panginoon, gumaya tayo sa kanila sa pagtitiwala nila sa atin. Sa pagiging dependent nila sa kanilang mga magulang. And you know, ito po yung nais ng Panginoon. Sa atin, if we really want na maging part ng kingdom ng Panginoon, our trust and dependence to God. Katulad po ng mga bata. The Pharisees, napakahirap po nilang paniwalaan ang dumating na Messiah. Kaya nga sabi nila, meron bang matino na galing sa Nazareth? Because they are still waiting for a Messiah.
Samantalang dumating na po yung Messiah. Why? Wala po silang trust. Walang tiwala sa mga salita na tinanggap po nila. They totally depend on what they have learned and not on the revelation of God. At alam niyo mga kapatid, ito po ang problema sa pamilyang Kristiyano sa mga panahon na ito. Lalo na po yung medyo matagal na tayo sa church, di ba? Ang hirap ng turuan ng church sa mga panahon na ito. Kasi madalas iniisip nila, alam ko na yan, nangyari na yan noong araw. Kaya nga po ang church ngayon, ang hirap tumanggap ng pagkilos ng Panginoon because of yun pong yung isip na, alam ko na yan. Kaya ang hirap nang magturo sa church ngayon. Pero po yung mga bata, pag tinuruan mo, makikinig yan. Excited na tumanggap ng salita ng Panginoon. And so, wala pong masama sa pagiging matured. Sa atin pong pagiging matured, tanggapin natin na matured tayo. But when it comes to our relationship with God, tumulad po tayo sa mga bata in their purity, in their trust, and their dependence to God. At alam niyo mga kapatid, the kingdom of God, na nasa atin. Can I hear amen? Can I hear amen? Kapag tayo po ay natuto na, meron ng pagkilos ng Panginoon. Minsan, we listen to still small voice from the Lord. Pero dahil sa dami na po ng natutunan natin, minsan pinagdududahan natin pati ang revelation ng Panginoon. Can I hear amen? Can I hear amen? Simple lang ang word ng Panginoon. By His stripes, we are healed. By His wounds, we are healed. Pero alam nyo, nagpahirap ngayon si Google. Every time na meron po tayong nafe-feel, meron nga akong symptom. And then we go back to the Word of God. By His wounds, we are healed. Lord, thank you. Pero kapag sinerge na naman natin ulit, daytoy ti masapol nga inumen. Daytoy ti saan. Ano? Nag-uumpisa pong nararatal na naman ang isipan po natin. Kasi marami na po tayong alam. Amen? Amen. Diba? Kasabihan ho natin sa dialect natin, aruamom. Mariga tudwan i aru i amuna. Okay? Kaya nga po si Jesus, ang hirap niyang i-introduce ang kingdom sa mga Pharisees. Kasi mga Pharisees, they know the law. At ginagamit po nila yung kanilang pagiging matured, yung kanilang pong pagiging elite, yung kanilang pong pagiging professional. Kaya sabi ng Panginoon, gumaya kayo sa mga bata upang ang kingdom ng Panginoon ay mapasa inyo. Can I hear amen? So anong ginawa ng Panginoon? Kinuha yung mga bata, nilay hands. Siguro yung pong mga bata nakangiti kay Jesus. Amen. Pero yung mga Pharisees, hindi mo pwedeng ilay hands. Kasi tatanungin ka, of what power you have? Bakit mo ako ilay hands? Nakikain nga lang si Jesus sa mga tax collector, kinwestiyon Kung ikaw nga yung Messiah, bakit ka nakikikain sa mga masasamang tao? Be simple. Trust and dependence to our God. Can I hear amen? Ngayon, kahit po revelation ng Panginoon, pinapag-aralan mo na. Huwag kang basta maniniwala. Sinasabi ng Bible, do not believe
false prophets. Be careful. Sa dami po ng mga natutunan na po natin, minsan, ang hirap na po nating sumunod. Pati sa mga magulang natin, mahirap na pong sumunod sa kanila ngayon. Mama, edi penawin nyo dayta. Tata, sa anin. May mga punto, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Kapag tayo po ay nangarap na magkaroon ng independence and freedom, doon na po natatabunan yung pagiging simple natin. The trust and independence ay maglalaho when independence and freedom ang isinisigaw na po ng puso ng tao. Freedom is good. Independence is good. But remember, minsan ito ang tinutungtungan ng tao para po mangyari ang isang bagay, and that is the separation. Can I hear amen? People wants to be independent. People desires freedom. Pero kapag sa Panginoon na po natin gagamitin ito, that is separation natin sa Panginoon. And once we separate ourselves from the very presence of God, dito na po pumapasok ang troubles, even delusion sa buhay Kristiyano po natin. Maging sa loob po ng tahanan. Marami pong mga bata ngayon at their early age gusto na po ng independence. They want freedom. Okay. Bakit? Bakit nangyayari ito? Minsan tayo din kasi ng mga magulang nagtuturo nito. Dahil gusto po nating mapalaya sa responsibility. Minsan may mga tamang isip naman po tayo, pero alam nyo, minsan natitwist yun pong mga magagandang iniisip natin dahil, the devil wala pong ginawa yan kundi i-corrupt ang mga magagandang bagay at plano ng Panginoon para sa atin. At kapag nagkaroon na po ng separation, diyan na po pumapasok ang temptation para po masira ang tao. Brothers and sisters, ganyan ang nangyari sa Tower ni Babel. When people started to dream, when people started to be independent, wala na sa gitna ng kalooban ng Panginoon ang kanila pong mga isip at ang kanila pong mga paggawa. Okay. They want independence and they want freedom. They separated themselves sa Panginoon. But again, today, God is encouraging us in this text. Be childlike in faith. Okay? And that we need to pursue in our life, kahit gaano na po tayo katanda sa Panginoon at sa salita ng Diyos, maging katulad pa rin po tayo ng mga bata na nauuhaw sa mga salita ng Panginoon. Nauuhaw sa pagkilos ng Diyos. Never in your mind na maisip mo na magkaroon ka ng independence and freedom. Dahil kapag yan ang pinangarap po ng tao sa buhay, malamang babagsak po tayong mawawala sa gitna ng kalooban ng Diyos. Can I hear amen? Number 3 in this topic,
Doon nga po sa Matthew chapter 18, verse 4 to 5. Matthew 18, verse 4 to 5. Can we read this part? Therefore, whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Verse 5. All right. Whoever receives one little child like this in my name receives me. Okay. Alam niyo po, sinasabi po ng Panginoon dito yung humility ng mga bata. Yun pong kanilang humility. Okay. No, verse 3 ng Matthew chapter 18. Matthew chapter 18, verse 3. Nung tiningnan ko po kasi ang cross-reference ng Luke chapter 18, ito po yung aking nakita. Can we read that part? Assuredly I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. Sabi ko, mas mabigat yata itong sinasabi ni Matthew. Okay. Isipin niyo po yung mga Pharisees. Okay? Yun pong kanilang mga damit, yung kanila pong mga itsura. Mga kagalang-galang, respetadong tao. May mga dalang scroll. At alam nyo, may mga signs silang gamit na sila po ay mga well-learned and nandun na po sila sa estado ng buhay na mukhang alam na nila po ang lahat ng bagay. Okay? Mga matured na po mga yan. And then Jesus with His words, ito po ang kanyang sinasabi, assuredly I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. Alam, tinatanong ko po si Jesus, ilang araw ko nang tinatanong, Lord, ano bang ibig mong sabihin? Bakit mo sinasabi, Panginoon? Samantalang ang mga audience mo ay mukhang mga well-learned na mga tao. Oo nga, no? Hanggat hindi mo hinubad yung kagalingan na sa isip mo, ay magaling ka na. Hanggat hindi mo hinubad yung kayabangan mo, hanggat hindi mo inihambol ang sarili mo sa harapan ng Diyos, you will not receive the kingdom of heaven. Can I hear amen? Sabi ko, Lord, ang hirap ito para sa mga disciples. Ang hirap ito para sa mga Pharisees. Ang hirap ito para sa mga tax collectors. But whether we like it or not, it is a word from the Lord Jesus Christ. Can I hear amen? Whether we like it or not, it is a message from the Messiah. And the kingdom of God, siya po yung king. At nung nagsasalita po si Jesus ng ganito, kahit sino ka pa, hindi mo siya pwedeng debatihin sapagkat ang kingdom ay kanya. At alam niya kung sino ang qualified para sa kanyang kingdom. Can I hear amen? And His requirement, ang sinasabi po niya dito, unless you are converted. Sabihin nga po natin, converted. Meron na tayong wangis, meron na tayong
pagkatao. Pero sinasabi ng Panginoon, kailangan mo ma-convert, kailangan mong madurog, at nang ikaw ay maging parang bata. Kaya po pala sinabi niya sa John chapter 3 verse 3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. At napakahalaga po ng pagiging childlike to experience the born again experience. Dahil whether you like it or not, nung tayo po ay na born again, bumalik po tayo sa pagka-infant. At nagkaroon po tayo ng pagkakataon magdede nung sinasabing milk, and that is the Word of God. Na hindi po natin po pwedeng maipagmalaki kung ano na yung naging karanasan natin, kung ano yung natutunan natin sa mundo, sapagat ang lahat ng bagay na natutunan po natin sa mundo, lahat ng karanasan natin sa mundong ibabaw po nito, wala naman ho talagang, hindi po ito punto para po tumanggap ng mga spiritual things of God. Kaya po niya sinasabi, be converted and become little children, or become as little children, you will by no means enter the kingdom of God kung hindi mo ito magagawa. Amen. Can I hear amen? Ito po yung sinasabing unlearning. Sa worship team, nung araw, nung ako po yung nag-aral ng worship, kapag ikaw po kasi ay nag-apply sa worship team nung araw, may mga matitinding qualification. Kinakailangang maganda boses mo, di ba? Alam mo yung tono, hanggang sa pinakamataas na AAO, dapat alam mo. So, ang hirap pong pumasok sa choir. Nung tayo po ay na-born again, marami po akong mga kasama sa music na mukhang hindi naman umaawit. So, nagtanong ako, bakit magkakasama tayo? Anong ministry ka? Children? Hindi, sa music ako mag-a-apply. Sabi ko, alam ko yung boses nito, hindi naman talaga, hindi papasa. Hindi papasa. Ako mula nung elementary hanggang high school, umaawit po kasi ako, kahit papano. Di man kagandahan ng boses, pakapalan lang ng mukha. And then we started studying worship. Ako naman may kayabangan. Sabi ko, kayang-kaya ko yan kasi dati na ako umaawit. Marunong ako sa nota, marunong ako sa tunog. Alam ko yan, naiintindihan ko yan. Alam niyo, isang araw, lahat ng aking mga trainings, lahat ng ganda ng boses na alam ko, kinakailangan ko palang kalimutan para mapasama sa music ministry. Samantalang yung mga sintonadong mga kasama ko, ang bilis po nilang na-promote. Mga walang alam, mga katawa-tawa ang mga boses, madalas sumasablay, nauna na siya, yung mga gitara naiwan. Pero kapag nagpaawit, abay grabe. Humahawak pa lamang ng microphone, mararamdaman mo na pagbuhos ng Espiritu Santo sa loob ng church. And so one time, ako'y nagtanong, sabi ko, pambira, no? At doon ko nagtanong po ako doon sa leader namin sa music ministry, anong naging problema? Alam mo, sagot sa akin ganito, alam mo, Brad, marami kang na kasi natutunan. Yung natutunan mo sa choir, mula elementary hanggang high school, maganda yan. Pero minsan, ang mga natutunan mo sa mundo, yan ang nagdadala ng hangin sa utak mo. At yung puso mo puno ng hangin. Kaya hindi makapasok ang Espiritu Santo. Hindi ko maintindihan.
Sabi ko, anong hangin? Akala ko masamang turo. Sabi ko, hindi kita maintindihan, Brad. Alam mo, sabi sa akin, alam mo, Brad, mayabang ka. Alam mo ba ang kayabangan? Sabi ng Bible, hindi ka pagpapalain ni Lord. Sabi ko, ganun ba yan? Ganun yun. Born again na ako, mayabang pa ba ako? Yung pagsagot mo, kayabangan na yan eh. And I started to learn. Sabi ko, oo nga no. Yung mga pinagtatawanan ko ngayon, sabi ko, iba na narating nila. Pinaupo po ako. Sabi niya sa akin, lahat ng natutunan mo sa mundo, ihingi mo ng tawad sa Panginoon. Born again na ako noon. Bible teacher na ako noon. Katulad ng ganito. Okay. Lord, natuto po ako sa music, pero umawit ako sa mundo, hindi sa iyo. You have the music. You have the melody, but you don't have the anointing. So sabi niya sa akin, you need to unlearn if you really want to receive the spiritual things of God. Doon ko po natutunan. Yun pong pagbabalik sa pagiging bata. At alam nyo, yun pong mga tinatawanan kong mga kasama ko noong araw, sila po ngayon yung nagtuturo sa akin ng awit, sila po yung nagturo sa akin na tumugtog ng gitara, at ako po yung natatawa, sapagkat ako na nagturo sa kanila, sila ngayon ang nagtuturo sa akin. But I accepted the truth. Iba pala kapag ikaw ay pumasok sa kingdom ng Panginoon. Lahat ng natutunan mo sa mundo, lahat ng yan ay basura sa harapan ng Diyos. Unless you are converted and become little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. Can I hear amen? So when I started to unlearn, nung tinanggal ko ang lahat ng akala ko ay ako na yon, doon ko po nakita kung paano po ako pinagkatiwalaan ng Panginoon ng music, at doon ko po nakikita kung paano pinromote ng Panginoon yung music into worship. And now, I can sing and I can worship the Lord. Isang bagay lamang ito, pero marami po tayong natutunan sa mundo na minsan ito po yung hadlang para po maranasan natin, makita natin ang kingdom ng Panginoon. And the key, number 3, we need to be humble like a child. Can I hear amen? Be humble like a child. We need to be converted. Hinanap ko po sa dictionary ang ibig sabihin ng humble is not arrogant or assertive. Not arrogant or assertive. Alam niyo yung arrogance natin, minsan hindi po natin ito namamalayan na hindi na po maganda epekto sa buhay natin. Lalo na kung meron tayong natutunan na konti, tapos ipapilit mo, you assert on it, you know. Pwede naman nating sabihin, natutunan ko na ito, pero sige nga, turuan mo ako, Lord. At alam mo, makikita mo, ang pagtuturo ng Panginoon kakaiba. Ang pagtuturo ng Panginoon ay kakaiba. Lahat ng kanyang mga ginamit, from OT to the New Testament, from Old Testament to the New Testament, makita nyo, they are good people. Pero lahat po sila, they converted to be little children before God gave them the anointing and they were used in the kingdom of God. Brothers and sisters, napakahalaga po na maunawaan natin. To be pure and simple, sabi po ng Bible,
gumaya tayo sa mga batang ito. Gumaya tayo sa mga bata. Kung gaano sila ka-pure. They trust, their confidence. You know? The simplicity of their hearts and their mind. Lahat tayo, meron na po tayong narating. Lahat tayo, meron na po tayong mga natutunan. Pero minsan, ito pong mga natutunan natin ito, hanggat hindi po tayo marunong mag-unlearn, ibaba ang lahat ng ating mga natutunan at kunin ang galing sa Panginoon, we will never experience God's kingdom. Today, brothers and sisters, sabi po ng Bible, therefore, whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of God. Verse 4 nga ng chapter 18. Matthew chapter 18, verse 4. Dito po tayo magtatapos. Do you really want to be great in the kingdom of God? Sabi po ni Matthew, whoever humbles himself as these little children or little child is the greatest in the kingdom of heaven. Isipin nga po natin. Hanggat hindi po natin i-give up yung pagiging matured natin. Minsan tuwan-tuwa po tayo pag sinasabi, matured Christian na ako. Di ba? Paano mo nasabing matured Christian ka na? Sige nga. Ano ang sukatan ng pagiging matured Christian? Ito, Pastor, Shakarabakandarabakaya. Ano pa? I can recite chapters in the Bible. Ano pa? Yan ba ang sukatan ng greatest in the kingdom of heaven? Now, verse 5 of this text of Matthew, can we read it aloud? Whoever receives one little child like this in my name receives me. Ito po ang pagkukulang ng maraming mga Kristiyano. Lahat ho tayo excited maki-fellowship sa mga sinasabing mga matured ones. There's nothing wrong na tayo makipag-usap sa mga well-learned in the Bible, may experience, wala pong masama doon. Pero alam nyo, sinasabi po ng Bible, whoever receives one little child like this in my name, receives me. Discipleship. Yung tayo ay marunong tumanggap ng mga batang paslit in faith, yung mga walang alam. Kung tayo po ay magtsatsaga na sila po ay i-disciple, ano sabi ng Panginoon? You receive the Lord Jesus. We can fellowship with the elderly, yes, to receive. But after receiving, gawin ho natin yung sinasabi po ng Bible. Receive the little child like this, ang sabi po ni Jesus. Sapagat pag ginawa mo yan, you receive the Lord. Can I hear amen? Can I hear amen? Patis po sa mga anak natin. Alam nyo, nung pinapag-aralan ko po ito, may natutunan po ako ngayon sa relasyon namin kay Nem. Gusto namin na siya maging independent. Minsan may mga arte po siya ngayon na parang, alam niyo yung kasabihan ng mga bata ngayon, pabebe. Parang ang hirap makinig sa mga pabebe ng mga pabebeng ito. Pero alam niyo, mabuti na lang ngayon siya nagpabebe. Noong dumating ang teaching po nito.
Huwag ho tayong magsawa sa mga taong pabebe. Kasi maging si Jesus nagturo, bumalik ka sa parang pagiging bata. Dahil isang araw, kapag ang taong ito ay nangarap ng maging independent, nangarap na ng freedom, hindi mo na siya maaasahang magpabebeng muli. Kaya muntik kong binagyan ng title ito, Ang Pabebe. Brothers and sisters, today, tingnan ho natin mabuti ang nangyayari sa kapiligiran po natin. Kailan ko kaya i-entertain ang pabebe ni Nem kapag ka siya ay matanda na? Kailan ko sasabihin sa kanya, bumalik ka sa pagkabata? Kapag ka siya ay lumalangoy na sa freedom na kanyang pinangarap? Dahil halos lahat ng normal na tao sa mga panahon nito, they want freedom. Walang pinakikinggang magulang, walang pinakikinggang leader, walang pinakikinggang Diyos. Yan ang trend sa mga panahon na ito. Even on Facebook, makikita mo. Kumakalat ang message, everyone is aspiring freedom. Nalungkot po ako kahapon nung ginagawa ko pong teaching nito, meron pong dumaan sa akin pong wall. Ayaw niyang tumanggap ng mga pangaral. Sapagat lahat daw ng nangaral sa kanya, ginawa siyang alipin. Lahat ng ibinibigay sa kanya ay parang mga rehas na unti-unting nilalagay niya sa palibot niya at nang hindi na siya makakilos. Brothers and sisters, today, I want to warn everyone. Freedom is good. Independence is good. Because we have the feeling that we are so matured and we can manage ourselves. But remember, ito po ay pintuan ng pakikipaghiwalay natin sa mga taong nagmamahal sa atin, sa mga leaders natin na nagmomold sa atin, maging sa Diyos na nagbigay ng buhay sa atin dahil po sa freedom po na ito. But in our teaching for today, the Bible is telling us, be childlike if you really want to enter the kingdom of God. Can I hear amen? Can I hear amen? Today, bago pa po tayo lumayo sa presensya ng Panginoon, matuto po tayo magtiwala sa Diyos at sa Diyos lamang. Sa tingin man po natin, parang mahina ang Diyos. Dahil meron po tayong mga panalangin na parang hindi po niya tinutugon. Minsan hindi po natin kakampi ang Panginoon sapagat marami kang mga pangarap at panalangin na hindi po niya sinasagot. Hindi dahil ayaw niyang ibigay ang mga pangarap mo at panalangin mo. Pero meron po siyang itinuturo sa iyo. Marahil hindi ka pa handa sa mga bagay po na ito. Katulad po ng mga bata, anuman ang nais ng mga magulang, tanggapin ng isang bata. Bakit? Sapagat siya'y bata, nagtitiwala siya. Mas alam ng magulang kung anong nararapat sa kanya. Ikaw ba, kapatid? Sa palagay mo ba marami ka ng alam? Sa palagay mo ba kayang-kaya mo na ang buhay? Sa palagay mo na ba ay kaya mo nang panindigan ang pagkatao mo sa mga panahon na ito? But I'm telling you today, if you really want to see the kingdom of God, katulad po ng nabanggit ng atin pong Panginoon in Matthew chapter 18, 4-5, unless we are converted like little children, we cannot see the kingdom of God. Today, in your mind and in your heart, as you close your eyes today, lahat ng natutunan natin sa mundo, magaganda ito. Lahat ng mga experiences natin, magaganda. Lahat ng narating natin sa buhay, magaganda. Pero kung ito ang magtutulak sa atin, not to trust our parents,
not to be dependent to our parents, or even not trusting God and to be dependent on God because you think that you can and you can manage yourself now. I want to tell you, the devil is dragging you out of God's presence. The devil is trying to separate you in the very presence of God because the devil is putting a rebellion in your heart. Today, God is telling you, be converted like a child and learn ang lahat ng natutunan natin sa mundo. Lahat ng ito ay hindi po makakatulong sapagkat ang Panginoon merong nais gawin na bagong bagay sa buhay. Today, brothers and sisters, let's all be simple and pure in the sight of God. Hallelujah. As we close our eyes today, think about Jesus sitting in a rock, preaching in the midst of people. May mga tax collectors. They have the money. They have the material things. They have the wealth. But they don't have Jesus. At the other side, the Pharisees are there. Well-learned, well-experienced, respected by the people. But they don't have the kingdom of God. The disciples are there. They serve Jesus. They listen to Jesus. They follow Jesus day and night. But they rebuke the children. And so Jesus rebuked them. The kingdom of God belongs to the children. Until we learn to be humble, until we learn to be childlike in the sight of God, we cannot receive the kingdom of God. Lord, today, alam mo, Panginoon, ang puso namin. Ang lahat ng aming mga karanasan, ang lahat ng aming mga natutunan sa mundo. Lord, kung ito man ang magdadala ng kayabangan sa amin, upang hindi ka namin maranasan, upang hindi namin marinig ang tinig mo. Lord, we are willing to lay down everything that we learned and experienced in this world. For the world, O God, will pass away. Ang lahat ng yaman nito, ang lahat ng talino nito ay lilipas. Hindi namin ito madadala, Panginoon, sa kabilang buhay. Lord, today in Jesus' name, touch us with your Holy Spirit. Today, habang nakaupo po tayo sa presensya ng Panginoon, maging kayong lahat na sumusubaybay sa gawain po nito, just allow the Spirit to touch you. Allow the Spirit to touch you. Hallelujah. Oh, Jesus, come. Lord, flow. Let your Spirit flow. Oh, Jesus. Touch our hearts, Lord. Give us a humble heart.
unlearn, to unload our hearts and lives upang, Panginoon, kami ay mabuhusan mo ng iyong Espiritu. Touch us, Lord. Lord, we unload ang lahat ng mga learnings namin na nagdadala sa amin ng kayabangan. Hayaan mong mapuno ang aming mga isip, Panginoon, ng iyong mga salita sa araw po na ito. Hallelujah. Lord, ano kung magamit kami sa mundo? Kung hindi mo kami magagamit sa kingdom mo, Panginoon, what for? Katulad ng mga tax collector, Panginoon, anong saysay na sila'y maghakot ng pera ng kayamanan kung hindi rin lang naman nila na makukuha, Panginoon, ang kingdom mo. Anong saysay, Panginoon, ng pagiging Pharisee? Ginagalang kami ng tao, nare-respeto kami dahil sa marami naming alam. Kung hindi rin lang namin, Panginoon, ma-enjoy ang iyong kingdom. What's the use, O God, of being in the ministry kung hindi rin lang naman namin, Panginoon, ma-enjoy ang kingdom? Today, make a decision. We want to see your kingdom, Lord. Make a decision. And learn. Lay down everything just for Him. Kung ikaw ngayon ay nakagawa ng decision that you really want to see the kingdom of God, I want you to stand now. Stand before the presence of the Lord. Lift your hands. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, I want your kingdom. And tell to your Jesus now, Lord, let your kingdom come and let your will be done in my life. Tell Him now as a prayer, as a covenant. Panginoon, sa mga panahon na ito na nangangailangan ka ng mga tagapagsalita, sa panahon na ito, Panginoon, na nangangailangan ka ng representative mo, Panginoon, sa mundo. Sa panahon, Panginoon, na ito na nangangailangan ka ng mga manggagawa. Someone who will speak in your behalf. Someone, Lord, who will receive the little children. Lord, we offer you our lives. We offer you this life. In your own words now, sabihin mo sa Panginoon, Lord, here I am. Sabihin mo sa Kanya, Lord, let your kingdom come and let your will be done in my life. Have the desire to accept and receive the little children. For if you do this, you receive our Lord Jesus. Panginoon, maraming salamat po. Ang aking dalangin, touch your people now. Embrace them, O God. Lord, how we love to be like children. Panginoon, just to enjoy your kingdom. Touch our hearts, O God, and touch your people.
And Lord, before we go, I pray sa lahat na pangailangan ng iyong mga anak, O God, give it to them. Bless them. Open the floodgates of heaven, Lord, and start to pour, O God, to your people their answered prayer. Maybe someone is in need of healing, Lord, touch them, heal them in Jesus' name. Maging ang lahat ng mga kapatiran, Panginoon, sa kanila pong mga tahanan, Lord, touch their bodies right now. Heal them in Jesus' name. Supply their needs according to your riches in your own glory. And I declare today, O God, that all favors and grace be upon your people. Salamat po, Panginoon, sa tagumpay ng gawain po nito. Yes, and we believe. We receive your kingdom. And we will pursue, O Lord, our childlikeness in your sight to enjoy your glory, to experience your power. Yo, Lord God, wala na po kaming ibang gawin, kundi po ang ibalik sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat po'y magsabi na, Amen. God bless you and see you next Sunday.